Sir, ano naman po ang mensahe niyo sa mga kapulisan na patuloy na ginagampanan yung kanilang sinumpaang tungkulin? Ang mensahe ko sa kanilang lahat, gaya na ng sabi ko noong una, ay tuloy ang serbisyo. Ang NAPOLCOM ay nasa likod ninyo. Ang NAPOLCOM para sa moral at welfare ng ordinaryong pulis. Kung okay lang magkwento sa inyo. Ang parehong magulang ko, parehong pulis. So, INP yan, INP, no? PCI, actually nagsimula pa sa Metrocom. Metrocom ang aking tatay, Metrocom MISG, yung intelligence service ng Metrocom na naging Philippine Constabulary na ngayon ay kinikilalang Philippine National Police. So aking ama ay si General Roberto L. Calinisan. Samantalang aking nanay ay si Colonel Elena R. Calinisan, isang nurse sa ating health service. So Police din yun siya. Police po. Philippine Constabulary po ang aking nanay. Vietnam War veteran at that. So ang pinaka sinasabi ko ay pareho magulang ko ay police ko. Kalimutan mo na lahat ng educational achievements ko at accomplishment ko sa buhay. Ang pinaka-importanting detalye sa ating pamumuno dito sa NAPOLCOM ako'y anak ng pulis. Kaya naintindihan ko ang buhay ng isang ordinaryong pulis. Lumaki ako sa kampo, barkada ko puro NCO, kinakain ko ang mga kinakain ng NCO. In fact, hindi ako pinalaki ng nanay at tatay ko dahil laging wala. So ang kasama ko puro NCO at sa likod ng quarters, doon sila nagkakatay ng kambing, doon sila nagkakatay ng native na manok. Hindi po ba kayo nagkaroon ng pagkakataon na pumasok sa Philippine National Police o integrated, yung iduluhit o naging pulis sana? Totoo, pinag-isipan ko. Totoo, gusto ko talaga. Kung sakasakali nga, dapat class 98 ako eh. Ngayon, adopted 05 ako. Shout out sa class 2005. Pero kung sakasakali, dapat class 98 ako ng PNPA. Ang siste, kaya hindi ako tumuloy, departmental exam yun noon ng accountancy. Ako'y UP Business Ad and Accounting sa kurso ng UP na yon, quota course yun, double major yon. Pag hindi ako nakatake ng exam na yon, siguradong bagsak ako. So hindi buo pa loob ko noon, hindi na ako nakapag-exam, pero nag-apply ako. So sayang, siguro ako'y kasapi dapat ninyo sa serbisyo dyan sa PNP, sa Camp Crame dapat siguro ako ngayon. Siguro naman, iba ang gusto sa atin ng Diyos. Tayo ngayon ay nasa NAPOLCOM. Tayo ngayon ay commissioner at viseo ng National Police Commission. Iba naman siguro rin yun. At tayo naglilikod naman sa ating kasama sa kapulisan, mga kapatid natin sa kapulisan. So sir, anong pakiramdam bilang isang commissioner ng NAPOLCOM na kapag ang nasasakupan nyo tulad po ng PNP ay nai-involve sa hindi magagandang gawain ng pulis? Syempre masakit sa akin yun. Paano ko naman hindi masasaktan? Sabi ko nga kung meron mang isang tao na may pinakamalaking malasakit sa kapulisan, lalong-lalo dito sa National Police Commission, ako yun eh. Kasi anak ako ng pulis eh. Kaya yung mga ginagawang kalokohan ng ibang kasama natin, masakit tingnan, sinisira niya yung imahe ng pulis. Yun din yung uniforme na sinuot ng nanay ko. Yun ang uniforme sinuot ng tatay ko. So, dudungisan nyo lang dahil sa kalokohan nyo. Hindi ako okay doon. Kaya totoo lang, mainit din tayo sa abusadong pulis. So sir, ano naman ang pakiramdam kapag talaga namang nakikita nyo po at hindi lang sa PNP, kundi mismong civilian ang nakikita natin na nagsasabi na itong pulis na to ay mabuti. Katunayan ng nakaraan sir, meron tayong mga kapulisan na nagpaanak, di ba sir? At katunayan ng nakaraan sir, meron nangyari na isang insidente na nahulog yung sasakyan, tinulungan ng mga pulis. Ano sir ang pakiramdam sir na naglalaban yung pakiramdam, natutuwa ka sa mga sa mga pulis na gumagawa ng kabutihan at sa mga pulis din na yung may mangilan-ngilan na lumalabag sa karapatang pantao sir? Ilagay natin yung premise. Ang premise nagtitiwala ako sa buong kapulisan. Believe ako sa buong kapulisan. Alam natin na ang kapulisan natin ay nag-serve and protect the people talaga. Pero meron talagang pangilan-ngilan na mapang-abuso. Ilan lang naman yan.
para doon sa mabubuting pulis at para sa taong bayan, titigpasin natin. Pasensyahan tayo. Tayo yung nandito. Galit tayo sa Tiwali. Ang apelido ko pa ay Kalinisan. O ano gagawin ko? Di ba? O lilinisin natin lahat yan. No choice. So, we will put a stop to police abuses para sa ating kapulisan at para sa taong bayan. Ihinto na natin to. Lahat ng mga kalokohan ng abusadong pulis, alam ko. Napanood ko na yan. Huwag na kayong gumawa ng kadahilanan. Hinto nyo na yan. Kasi pag kayo na-tsempo sa akin na walang kapatawaran, talagang tutuluyan ko kayo. So, next. Magkukulang paalala sa inyo na Ito ang magandang balita. Police News Network. Alagad ng batas. Tagapagtaguyod ng balitang pulis. Sandigan ng mamamayan. Patnubay ng katotohanan.